Yan, batiin po natin ang ating mga katabi ng isa pong mapagpalang umaga, kapatid. Yan, mag-say hi and hello po tayo sa ating mga katabi, sa ating likod, sa ating harap. Yan, sa oras po na ito, tayo pong lahat ay dinako ng Diyos sa lugar na ito para magpuri, magpasalamat sa Diyos. Binigyan niya tayo ng bagong umaga, binigyan niya tayo ng bagong pag-asa. At nawa sa oras na ito, maranasan natin yung presensya niya. Nawa sa oras na ito, makita natin how great and how good is our God. Amen po ba? Amen. Hallelujah. May bagong umaga, may bagong pag-asa sa piling mo, aming Ama. May bagong umaga, may bagong pag-asa, kami sa'yo'y sumasamba. Kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. Kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. Jesus, may bagong umaga, may bagong umaga, may bagong pag-asa sa piling mo, aming Ama. May bagong umaga, may bagong pag-asa, kami sa'yo sumasamba. Kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. Kabutihan mo, kahanga-hanga ka. Kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. Mabuti ang Diyos! Kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. Kahanga-hanga, hanga-hanga ka. Kahanga-hanga, hanga ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Minsan pa nga po nating palakpakan ang ating kahanga-hangang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa umaga pong ito, Ikaw po ay aming pinapapurihan, pinapasalamatan sa panibagong pagkakataon na kami po ay narito. Kami po ay hindi karapat-dapat na lumapit sa iyo. Ngunit dahil sa iyong biyaya,
sa iyong sukdulang biyaya, kami po ay narito. Salamat, Ama, sa umaga pong ito. Hayaan mo po na patuloy kaming manahan sa iyong presensya. For in your presence, there is fullness of joy. Ang lahat po ng aming kabigatan, ang lahat po ng aming mga dalahin sa umagang ito ay patuloy po namin iaalay sa iyo. Lord, continue to open our hearts. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa as we hear your word na ihatid po sa amin ng aming Pastor Peter Obiena. Hayaan niyo po na ang iyong mga salita ay tumimok sa aming mga puso't isipan. And Lord, ang katagumpayan ng iyong gawain ay patuloy po naming nilalatag sa iyo. Ikaw po ang siyang sumama sa amin simula umpisa hanggang matapos. Samahan niyo po ang iyong mga lingkod na gagamitin. And we declare your kingship, your lordship over this church. Continue to fill us with your presence, with your spirit, O God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Minsan pa nga po nating palakpakan ang ating Panginoon. Sa oras po na ito, meron po dito na may problema. Pumunta po sa church na mabigat ang puso. Meron po dito na pumunta sa church na punong-puno ng katagumpayan, punong-puno ng kagalakan dahil ang Diyos ay nagpakita ng kabutihan sa buong isang linggo, sa araw-araw. Sa oras na ito, anuman ang sitwasyon po ng bawat isa, anuman ang sitwasyon mo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Diyos na sinasamba natin ay karapat dapat tumanggap ng ating pagsamba. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya sa oras po na ito, hayaan po natin na ang ating mga puso ay sumamba sa ating Panginoon. Ano man yung sitwasyon, ano man ang nararamdaman mo ngayon, cast it all to the Lord. Amen po ba? Mag-expect po tayo na sa oras na ito may gagawin pong deliverance ang ating Panginoon. May gagawin pong great, new, may gagawin pong big ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Karapat dapat sa pagsamba! Ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos na umibig at nagtas, di kayang masabit lahat ng pasasalamat, di kayang mailarawan yung katapatan, ngunit sa pamamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, di dahil sa Espiritu mong makapangyarihan.
hahatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Dadakilain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan, aking kabiguan ang lakas, ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya't karapat-dapat ka sa pagsamba. Sabay-sabay nga po tayong pumalakpak. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat. Hallelujah! Sa oras po na ito, patuloy po tayong manahan sa lilim ng ating Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay mamasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Natatapuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasampungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan,
pakikinig ng kanyang buhay at banal na salita. Sa oras pong ito, hayaan po natin na patuloy po nating pakinggan ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong Staying by the Staff, Success in Stewardship. Ulitin ko po ulit, Staying by the Staff, Success in Stewardship. So makibukas po tayo sa aklat po ng 1 Samuel chapter 25, beginning verse 1 hanggang 35. Namatay si Samuel at ang buong sambahayan ng Israel ay nagtipon upang magluksa. Inilibing nila ang kanyang bangkay sa kanyang tahanan sa Rama. Si David at Nabal at si Abigail, si David naman ay lumipat sa ilang ng Paran. Sa Maon ay may isang taong mayaman, malaki ang kanyang kawan sa Carmel. Mayroon siyang 3,000 tupa at 1,000 kambing. Nabal ang kanyang pangalan at buhat sa angkan ni Caleb, ang asawa niya ay si Abigail. Ang babaeng ito'y maganda at matalino, ngunit si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Minsan nabalitaan ni David na ginugupitan ni Nabal ang kanyang mga tupa. Pinapunta ni David sa Carmel ang 10 sa kanyang tauhan at ipinasabi ang ganito, "Sumainyo ang kapayapaan at sa buo ninyong sambahayan. Nabalitaan naming ikaw ay nagugupit ng balahibo ng tupa. Ang mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginambala. Sa halip ay tinulungan namin sila at hindi naligalig sa buong panahon ng pagpapastol nila rito sa Carmel. Ito'y na mapapatunayan nila sa inyo. Dahil dito, tanggapin mo ang aking mga tauhan at ipinakikiusap kong tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para may handa sa aming pista." Sumunod naman ang mga inutusan ni David. Sinabi nila kay Nabal ang lahat ng pinapasabi sa kanila at naghintay ng sagot. Sabi ni Nabal, "Sino ba si David? Sinong anak ni Jess? Talagang maraming alipin ngayon na lumalayas sa kanilang mga amo. Ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop nanggaling." Nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. Dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan sa verse 13, "Ihanda ninyo ang mga tabak ninyo." Humanda naman ang 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya. Naiwan ang 200 upang magbantay sa kanilang mga dala-dalahan. Sinabi ng isang pastol kay Abigail, "Si David po ay nagpadala ng sugo sa inyong asawa at magalang na nakipag-usap, ngunit sila'y ininsulto ng inyong asawa. Mababait ang mga taong iyon. Tinulungan nila kami at wala silang kinuhang anuman sa amin. Sa buong panahong kasama namin sila sa parang. Binantayan po nila kami araw-gabi sa aming pagpapastol. Pag-isipan po ninyo kung ano ang mabuting gawin ngayon, sapagkat ang nangyari ay tiyak na magbubunga ng masama sa aming Panginoon at sa buon niyang sambahayan. Hindi naman namin masabi sa kanya ito sapagkat matigas ang ulo niya. Tiyak na hindi niya kami papakinggan. Dali-daling naganda si Abigail ng 200 tinapay, pinuno niya ng alak ang 2 sisidlan,
nagpapatay ng 5 tupa, nagpakuha ng 5 takal na sinangag na trigo, 100 kumpol ng pasas at 200 tinapay na igos. Lahat ng ito ay ikinarga niya sa mga asno. Pagkatapos sinabi niya sa ilan niyang tauhan, mauna kayo sa akin at susunod ako. Hindi niya ito ipinaalam kay Nabal na kanyang asawa. Habang pababa si Abigail sa isang burol, dumarating naman sina David mula sa kabila. Sa galit ni David kay Nabal ay nasabi niya, sayang lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian ng Nabal na iyon. Tinulungan natin siya at walang nabawas sa kanyang kawan. Ngunit ito pa ang iginanti sa atin. Parusahan sana ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Nang makita ni Abigail si David, nagmamadali siyang bumaba sa kanyang asno at nagpatira pa sa harapan ni David. Sinabi niya, ako na po ang inyong sisihin. Pakinggan po muna sana ninyo ang aking sasabihin. Huwag po ninyong pansinin si Nabal. Huwag po ninyong, wala pong kwentang tao iyon. Tamang-tama po sa kanya ang kanyang pangalan. Siya po'y loko-loko. Hindi ko po kasi nakita ang mga tauhan ninyong pinapunta sa amin. Ngayon po'y niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang inyong paghihiganti upang hindi mabahiran ng dugo ang inyong mga kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamak tulad ni Nabal. Narito po, tanggapin po ninyo ang nakayanan ng inyong lingkod at ipamigay ninyo sa inyong mga tauhan. At patawarin po ninyo ang anumang pagkakamali ko. Sigurado kung loloobin ni Yahweh na kayo'y maging hari, pati na ang inyong lahi sapagkat nakikipaglaban kayo para sa Kanya. At hindi kayo gagawa ng anumang kasamaan habang kayo'y nabubuhay. Kung may magtatangkaman sa inyong buhay, iingatan kayo ni Yahweh sa inyong Diyos. Ang mga kaaway naman ninyo ay iahagis na parang bato ng tirador. At kung loobin ni Yahweh na maging hari na kayo sa Israel, tulad ng kanyang ipinangako, wala kayong pagsisisihan. Hindi kayo uusigin ng inyong budhi sapagkat hindi kayo pumatay ng walang sapat na dahilan o kaya'y naghiganti sa inyong kaaway. At sana'y maalala ninyo ako sa sandaling marapatin na ni Yahweh na maitatag na ang inyong sambahayan. Sinabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh na nagpapunta sa iyo rito. Salamat sa Kanya dahil sa iyong kabutihan, sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao at magsagawa ng sariling paghihiganti. Niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung hindi ka naparito ngayon, bukas ng umaga ay patay na sanang lahat ang lalaki sa inyong sambahayan. Verse 35. Tinanggap ni David ang mga dala ni Abigail. Pagkatapos sinabi niya rito, umuwi ka na, huwag ka nang mag-alala at gagawin ko ang kahilingan mo. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Sa oras pong ito, yung pong verse 13 ang ating pong verse na kung saan dito po natin titignan. Kung ano po ang nais sabihin na kung saan sa verse 13 ng 1 Samuel chapter 25 ay ipinapakita po rito kung gaano karami ang sundalo ni Haring David. Maging yung kanyang, paano yung kanyang ano bang tawag sa behavior sa Tagalog? Nakalimutan ko na mag-Tagalog. Yung kanyang ugali.
doon sa ginawa ni Nabal sa kanya. Okay? Behavior. Yung kanyang behavior at maging yung paano siya nagkaroon ng pagkilos matapos niyang marinig yung sinabi ni Nabal sa kanya at maging yung kanyang pagtitiwala ng katarungan sa Diyos. So dito po ay makikita po natin dito sa verse na ito na ating pong binasa kanina sa verse 13. Tingnan po ninyo, babasahin ko po. Dahil dito sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, ihanda ninyo ang mga tabak ninyo. Humanda naman ang 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya na iwan ang 200 upang magbantay sa kanilang mga dala-dalahan. So, ito po ay nagpapakita na kung gaano karami ang mga tauhan ni Haring David. Kung paano ang ugali na ipinakita ni Haring David bilang siya ang pinuno ng mga sundalong ito at maging yung kanyang pagkilos laban doon sa ginawa sa kanya ni Nabal. At ipinapakita rin po dito yung pagtitiwala sa Diyos na kung saan yung katarungan na ibibigay ng ating Panginoon. So, sa cross-reference po nito ay makikita po natin sa 1 Samuel chapter 30. So, tingnan po natin, verse 9 to 10. 1 Samuel chapter 30, verse 9 to 10. Hinabol nga ni David ang mga Amalekita, kasama niya hanggang sa batis ng Besor ang 600 niyang tauhan. So, kasama niya yung 600. Okay? Ngunit pagdating doon, 400 na lang ang nagpatuloy na sumama kay David, nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. So ibig sabihin, 400 yung mga kasama niyang nakipagdigma at 200 po yung naiwan. So meron pong mga naiwan sa kanyang mga sundalo. So sa ganitong tema ng ating gusto ko pong tignan po natin yung background. Bakit po ipinapakita po rito yung tinatawag na stewardship? Anong kinalaman nitong mga sundalo na 400, 200 ang naiwan at maging yung ugali ni Haring David doon sa mga ipinakita sa kanya sa kabila ng mabuting ginawa niya doon sa mga mga tupa, 300,000 tupa at 1,000 kamelyo na iningatan nila yung mga tagapag-alaga na wala po silang naging problema. Pero sa kabila nun ay ininsulto pa siya ni Nabal. Okay, so tingnan po natin yung munang kung paano, bakit si Haring David ay nagpadala ng mga sundalo niya o mga kanyang mga alipin para magpaunang sabi na kung maaari ay bigyan sila ng ganito. Ano po ba ang senaryo ng kanilang sitwasyon? Bakit si Haring David nung time na yon ay talagang kailangan pa niyang lumapit kay Nabal? So sa 1 Samuel chapter 22, verse 2, tignan po natin. Ito po ay sobrang pagod po ang kanyang mga sundalo. At maging si David ay pagod din. Bakit? Sapagkat hinahabol siya ni Haring Saul. Hinahabol siya ni Haring Saul para patayin siya. Kaya ito po ay pagod na pagod ang Haring David. So sa senaryong ito ay sa kanyang pangunguna dun sa 600 na sundalo ay nakaramdam po ng sobrang pagod ang mga sundalo ni Haring David. So babasahin ko po sa chapter 22 verse 2. Tingnan po natin yung kanilang historical background. Bakit talagang kailangan ni Haring David na humingi pa ng pagkain kay Nabal? Di ba? Kasi nga dahil hinahabol po sila ni King Saul para patayin siya. Kasi alam ni Saul
si King David ang susunod na hari. Okay? So dito po sa verse 2, tingnan po ninyo. Sumama rin sa kanya ang mga inaapi, pati ang mga nakalubog sa utang, at ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki, at siya ang ginawa nilang pinuno. Tingnan ninyo, lahat ng mga kasama ni Haring David, mga wala ng ano sa buhay. Di ba? Ito yung mga background. Yung mga sundalong sumama sa kanya. Okay? Marami ring utang. Sino pong maraming utang dito? Taas ang kamay. Ako nakataas na po ang kamay ko. Gusto niyo po bang sumama? Katulad ni Haring David. Tingnan po ninyo. Ito po yung mga pinamunuan ni Haring David. Sabi po rito, sila po ay mga ang tawag nito? Yung mga inaapi. Inaapi sila. Sumama kay David yung lahat ng mga inaapi, pati ang mga nakalubog sa utang at ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. So ibig sabihin, hindi na sila masaya sa buhay nila. Sige, patay kung patay. Di ba? So ito po yung background. At doon sa, katulad na sinabi ko sa inyo kanina sa verse 13 ng chapter 25, ay nagpadala ng sundalo o nagpauna si Haring David kay Nabal na alam niyang kayang-kaya namang magbigay ni Nabal ng maliit na porsyento ng kanyang ari-arian. Kasi 3,000 Mantakin mo yun, 3,000 yung kanyang tupa at 1,000 yung kanyang kamelyo. Grabe yun, di ba? Kayo po, gusto nyo magkaroon ng 3,000 tupa? Isipin nyo kung gaano karami yan at gaano kalawak na lupain na paglalagakan natin sa 3,000 tupa. Kaya nga dito makikita natin ay in contrast doon sa kanyang ipinakitang aksyon. Nagalit siya, tama? Tama po ba? Sino po sa inyo ang hindi magagalit kung ganun ang magiging sitwasyon? Sa kabila ng maganda, mabuti ang iyong ginawa, tapos iinsultuhin ka, ano kayang mararamdaman mo? Hello? Sino po rito ang mabait at hindi magre-react? Normal po sa tao na kapag ganun ang mga ipinakita, may reaksyon po ang tao. Tama po ba? At katulad ni Haring David, ipinapakita lamang po dito sa kanya bilang tao na mayroong kahinaan. Bawat isa po sa atin ay dumarating sa ganitong sitwasyon na minsan sa kabila ng magandang bagay na ginawa mo ay magre-react ka. Okay? Meron po tayong reaksyon. At sa Romans chapter 12, tingnan po ninyo yung sinasabi ng Biblia na kung saan in contrast doon sa behavior na ipinakita ni King David ay ang Biblia po ay nagsasabi na kung saan sa Romans chapter 12 verse 19 to 20. Ano po ang sinasabi sa Romans chapter 12 verse 19 to 20 na kung saan hindi po tayo dapat gumawa ng masama laban sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. Bagkus gawan po natin ng mabuti. Okay? Romans chapter 12. Sinasabi po ng Biblia na dapat po nating gantihan ng mabuti ang masama. Bakit? Sapagkat nasa Diyos po ang pagiganti. Ang Diyos po ang magiganti para sa atin. So dito po, sabi po rito sa verse 19 to 20, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Verse 20, sa halip kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo, sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo.
So tingnan po ninyo yung contrast doon sa behavior na ipinakita ni King David. Kaya nga pagdating po doon sa last verse ay makikita po natin doon sa chapter 30 verse 1 Samuel chapter 30, makikita po natin iba na ang reaksyon. So ngayon po ay gusto ko pong makita po natin, ano po ba ang sinasabing staff? Katulad po nito, si King David ay meron pong 600 na mga sundalo. At siya po ang pinagkatiwalaan ng Diyos na mamuno sa mga sundalong ito. At tingnan po ninyo, ano po ba ang tinutukoy na staff na dapat po tayong manatili doon sa mga staff na iyan? So tingnan po natin, ito po ay katapatan po natin doon sa mga maliliit o malaki na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay. Ano po ang mga maliliit na yan? So, ang mga maliliit na yan ay posisyon na galing po sa Diyos. Ano pong posisyon meron tayo? Kung ikaw ay magulang, yan po ay staff na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Pamilya. Meron po tayong pamilya. Yan po ay staff na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Trabaho. Meron po tayong mga trabaho. Yan po ay staff na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sino po ang nasa ministeryo ng ating Panginoon? Yan po ay staff na kung saan tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng ministeryo. Kung tayo po ay nasa ministeryo, marapat lamang na tayo po ay magbantay sa mga ipinagkatiwala ng Diyos na yan. Manatili ka dyan. Kung tayo po ay binigyan ng oras, staff po yan. Ilang oras po ang binigay ng Diyos sa atin? 25? 26? Sino pong marunong sa math? Ilang oras? 24. At sa 24 hours na yan, meron pong 3 hati yan. Okay? 8, 8, 8. 3 8 yan. Ano pa ang ibinigay ng Diyos sa atin na staff? Talento. Pinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Talento. Lahat po na yan ay mga pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At maging po dun sa mga ibang mga larangan ng pagkakaloob ng Diyos. Tandaan po ninyo, minsan hindi po lahat ng mga ginagawa po natin ay kapansin-pansin. Minsan yung mga hindi masyadong pinapansin, yun yung maraming ginagawa. Tama po ba? At maraming ginagawa, hindi pa napapansin. So sometimes, dumarating sa punto yung reaksyon. Anong klaseng reaksyon meron tayo? Tama po ba? Nakita na po ba natin ito? Sa pamilya, sa trabaho, at maging sa ministeryo, sa church. Minsan, gumawa ka na ng mabuti, masama pa ang, masama pa ang balik. Parang kay David. Iningatan niya yung mga, ni Nabal. Pero grabe, ininsulto pa sino? Si David. Minsan sa pamilya, ganun din. Gumawa ka ng mabuti sa pamilya, minsan may insulto ka pa. Tama po ba? Nakaranas na po ba kayo ng ganon? O ikaw magulang, di ba minsan,
Ang ganda ng ginawa mo sa mga anak mo, tapos wala ka man lang makitang ano. Hindi mo man lang makita yung attitude of gratitude. Sa ministeryo, ganon din. Ang dami mo nang ginawa, tapos negative pa ang dating sa'yo. Sa simbahan din, ganon. Tulong ka ng tulong sa simbahan, magiging negative ka. Ay, ano yan? Nagpapalakas yan kay pastor. So tingnan po ninyo, maging po yung mga gumaganap, hindi po lahat ng mga nasa misyon, katulad din po ng mga misyon. Hindi po lahat ng mga nasa misyon ay mga nasa frontliner. Meron din pong nasa misyon na naiiwan. Katulad po ng mga sundalo. Sa 400 na yan, meron pong 200 na nagbantay ng kanilang mga kargamento. Ano yung binantayan nila? Binantayan nila yung pamilya ng mga sundalo, binantayan nila yung mga ari-arian na naiwan. Sila po yung mga nagbantay. Kaya hindi nangangahulugan na hindi sumama yung 200 na nakipaglaban dun sa yung mga 400 ay hindi po sila kasama sa digmaan. Minsan ganun din po sa atin. Hindi porket na hindi ka kasamang tumrabaho doon sa ginawa, hindi ka nakasama. Lahat po yan ay meron pong nais na ituro ang Diyos sa atin. At mamaya makikita po natin. So tingnan po ninyo, sa atin bilang mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, nais ng Diyos na tayo pong lahat ay magtagumpay. Gusto ng Panginoon na magtagumpay po tayo. At paano po tayo magtatagumpay doon sa lahat ng mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Kaya nga po, kung maintindihan po natin, kung mananatili po tayong tapat doon sa lahat ng mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, anuman yung mga makikita natin along doon sa ginagawa po natin, maging positibo po ang ating mga reaksyon. Nais ng Panginoon na maging positibo po tayo. Amen po ba? Kapansin-pansin kanina, makikita natin si Haring David, gumawa ng mabuti, tama po ba? Pero lahat ng mga kasama niya, lahat po yan ay mga talagang sugatan, talagang maraming problema, pero kasama niya. Pero nung sila ay magkaroon ng pagkakataon na gumawa ng mabuti, parang hindi pa naging, kumbaga, kapansin-pansin. Ininsulto pa sila. Sa bawat isa po sa atin, anumang larangan ng pagtitiwala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ang nais ng Panginoon sa atin, kung gusto mong magtagumpay, ay bigyan po tayo ng tinatawag na na katuruan. Nais ng Panginoon yung katapatan natin. Maging tapat po tayo sa pagtawag ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So anuman yung makaharap po natin, kasi ang Diyos po ay meron pong inilaan na magandang bagay para sa bawat isa po sa atin. Kaya nga kung mapapansin po natin dun sa Romans chapter 12 verse 19 to 20 ay, di ba, sinabi ng Panginoon doon sa pamamagitan ng Apostol Pablo, huwag tayong magiganti. Pero tingnan po ninyo, yung ginawa ni King David, si Haring David, nung marinig niya yon, talagang tinawag niya yung kanyang mga sundalo. At sa 600, 400 ang nagsukbit. Sabi niya, isukbit ninyo ang inyong mga espada. Susugurin natin si Nabal. Tingnan po ninyo yung mga bagay na minsan nais na gawin ng Panginoon sa atin. Ano po ang ginawa ng Diyos
Dahil ang Panginoon ang tumawag kay Haring David. During that time, hindi pa hari si David. Nais ng Panginoon si King David ay ingatan, i-preserve yung kanyang integridad during that time. Kaya nga ipinadala si Abigail. Si Abigail ay asawa ni Nabal. Asawa ni Nabal na kung saan napakaganda at napakatalino. Maganda siya at matalino. Tingnan po ninyo yung reaksyon ni Abigail nung marinig niya doon sa kanyang alipin. Sabi niya, ang inyo pong asawa ay nagpakita ng hindi maganda sa mga alipin ni David. At samantalang dumarating ang kapahamakan sa kanya. So nang marinig ni Abigail ito, gumawa siya ng hakbang para hadlangan iyon. Tignan po ninyo sa buhay po natin. May mga bagay minsan, doon sa ating abrupt reaction, alam niyo po ba na ang Diyos po ay gumagawa ng intervention? May mga intervention ang Lord sa atin para hindi mo magawa yung isang hakbang na masisira ang ating integridad. Masisira ang pangalan ng Diyos sa buhay po natin. Kaya sa bawat isa po sa atin, iniingatan tayo ng Diyos. Amen po ba? Iniingatan tayo ng Diyos. Kaya kung makikita po natin dito, nang malaman ni Abigail, yung pangyayaring iyon na ipinakita ng kanyang asawa, siya mismo ay gumawa ng hakbang na talagang naghanda po siya ng mga pagkain. Naghanda siya ng mga ibibigay kay Haring David upang sa gayon ay humupa ang galit ni David. At kapansin-pansin din doon na kung paano nakipag-usap si Abigail kay Haring David. Meron na po bang pagkakataon na ganun? Na minsan nagagalit ka tapos merong o pag nagagalit tayo, minsan galit pa yung yung nagsasalita. Pero tingnan nyo si Abigail. Dahil sa galit niya, pababa na siya eh. Pero nandun na si Abigail. Ang ginawa ni Abigail, nagpatira pa siya at sinabi niya yung lahat ng mga ginawa ni Nabal. Sabi pa nga niya, huwag niyo na pong pansinin si Nabal. Ano yung sabi niya? Loko-loko yun. Sabi niya, ako na po ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa niya. So tingnan niyo yung galing na meron si Abigail. Hinupa niya ang galit ni David. At alam niyo po ba na minsan ang Diyos magpapadala po ng mga tao na magpapahupa ng galit po natin. Bakit? Kasi nais ng Panginoon na mabantayan ang integridad po natin. Sapagkat nais ng Diyos na tayo po ay makarating doon sa plano niya. Hindi pa hari si Haring David nung time na yon. Si Haring David ay pinamumunuan pa lang niya yung 600 na mga baon sa utang. Wala na silang kumbaga, ayaw na nila, kumbaga yung kanilang buhay parang patapon na. So yun yung mga kasama ni David. Yun yung ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Pero merong pang mas higit doon sa hinaharap. Kaya nga ang Diyos ay nagpadala sa kanya para bantayan siya. So nung sinabi lahat ni Abigail, so ako na po ang humihingi ng tawad, wag nawang tulutan ni Yahweh, sabi niya, na mabahiran ng kasalanan ang inyong kamay. Sapagkat kayo ay magiging hari. Ano? So ipinaalala ni Abigail kay King David kung ano yung marapat na gawin ni King David. Kaya nga doon sa pagkakataong iyon ay
napahupa yung kanyang reaksyon doon sa maling ginawa sa kanya. At alam niyo po ba na matapos sabihin lahat ni Abigail ang lahat ng bagay na yon, ibinigay lahat ni Abigail lahat ng mga inihanda niya para doon sa mga tauhan ni King David. At doon, tinanggap ni Haring David. So tignan po ninyo, gagamit ang Panginoon ng instrumento para yung reaksyon natin doon sa mga ginawa nating mabuti. Tandaan po ninyo, lahat po tayo ay merong mga magandang ginawa. Amen po ba? Isipin po natin, ano pa yung mga ginawa natin? Ginawa natin na magaganda sa pamilya. Ginawa natin na magaganda sa trabaho. Ginawa natin na magaganda sa ating sa school. Ginawa natin magaganda sa church. Isipin natin. Pero sa kabila nun ay may mga negatibong mga reaksyon na tinanggap natin. Imbis na sabihin sa atin, praise the Lord, ang galing ng ginawa mo, ang galing-galing mo. Sasabihin pa sa'yo, sino yung si David? Sino yung anak ni Jess? Sabi niya, hindi ko bibigay itong mga pagkain ng aking mga tauhan. Sa kung sino lang, sabi niya, sinino lang si David. Minsan sa buhay po natin, alam niyo po ba, habang tayo ay patungo doon sa nais ng Panginoon, na tayo'y magtagumpay, alam niyo po ba na marami kang mararanasan? Disappointment. Marami po tayong mararanasan discouragement along doon sa patungo na tayo doon sa nais na marating po natin sa kalooban ng Panginoon. Minsan nandun ka na, malapit ka na eh. Biglang haharang sa iyo yung negatibo. Sino? Anong to? Di kita kilala. Alam niyo, sa totoo lang, ako po, ang dami kong naranasan na mga talagang sisinuhin ka. Nung ako po ay umaten ng isang conference, ay makikipagkamay lang ako sa isang bishop. Pastor Peter po, bishop. Alam niyo po ba na tinignan ako mula paa? Ay mula ulo hanggang paa. Minsan marami kayong may experience na ganyan. Sisinuhin ka. Nung ako po ay na-elect na isang, kumbaga, sa isang mataas na posisyon dito po sa Valenzuela, sa mga kapastoran, meron din pong isang bishop din. Pastor Peter po. Ganun din ulit. Lagi akong sinisino ng mga bishop. Alam niyo kung minsan yung reaksyon katulad ni King David. Gusto mo magiganti. Pero ang Panginoon, nais ng Panginoon na maisip po natin, ano ba ang gusto ng Panginoon sa atin? Gusto ng Panginoon ay manatili tayo doon sa mga ipinagkatiwala niya sa atin. Alam niyo, kung ako po na-discourage ako doon sa mga unang mga nakita ko, nakasalubong ko sa daan na mga bishop, malamang sa malamang, wala po ako sa harapan ninyo na nagtuturo ngayon. Amen po ba? Sa bawat isa po sa atin, tandaan po ninyo yan. May plano ang Diyos sa atin. Maganda. At tandaan po ninyo yan, ang Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, a plan to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future." Alam na ng Diyos yun. Kaya nga along the run, habang tayo ay nasa journey ng pagtungo doon, tandaan po ninyo, may mga ipinagkatiwala ang Diyos sa atin. Katulad ng sinabi ko sa inyo, yung mga staff, staying by the staff. Anong staff meron po tayo? Amen po ba? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Pamilya, trabaho, pag-aaral, posisyon, sa ministry, yung oras, yung talento. So lahat yan, mga staff natin yan.
So paano tayo magkakaroon ng success doon sa mga ipinagkatiwala ng Diyos? Be faithful. Maging tapat po tayo. Saan? Sa tumawag po sa atin. Hayaan po natin sa ating buhay, sa ating sarili, ay makita po natin na katulad ni King David, ang Diyos po mismo talaga ay gumagawa ng paraan para tayo ay makaiwas doon sa mga negatibo na magdudulot sa atin ng kapahamakan. Kaya maging aware po kayo. Amen po ba? Tingnan po ninyo, sa ating buhay, marami pong mga dumarating sa buhay natin na mga pagkakataon. Bakit minsan lumalagpas? Kasi minsan hindi po natin naintindihan yung mga sitwasyon ng buhay po natin habang tayo ay nandoon at nakasalubong po natin. Tandaan po natin palagi, ang unang-unang makakasalubong po natin habang tinatahak po natin yung tagumpay na inihanda ng Panginoon sa atin at ipinagkakatiwala niya po sa atin. Mga kapatid, marami po tayong mararanasang discouragement, disappointment, disagreement, lahat ng distortion, disturbances. Isipin mo na lahat ng sa buhay po natin. Lahat po yan ay ahadlang. Pero tandaan po natin ang Panginoon ay mabuti. Amen? Hello? Tama po ba? Meron po ba kayong mga Sabihin niyo sa mga katabi niyo, isipin mo lahat ng mo. Discomfort, hindi ka komportable. Ay, di ba? Lahat ng isipin mo na lahat. Lahat po yan ay makakasalubong mo habang tinatahak mo yung landas. Amen po ba? Kaya nga tingnan po ninyo. Doon sa naranasan ni Haring David ay gusto ng Panginoon na tayo po ay maging tapat. Maging tapat po tayo sa Diyos na tumawag sa atin. Tandaan po natin palagi kapag tayo po ay naging tapat, ay mararanasan po natin yung gantimpala mula sa Diyos. Napakaganda ng gantimpala niya. Kaya nga kung titingnan po ninyo tuloy ko po yung sa 1 Samuel chapter 25. Alam niyo po ba na si Nabal na dapat papatayin ni King David, hindi na po niya napatay yun. Pero tingnan po ninyo kung anong nangyari sa kanya. Sa verse 36 ng 1 Samuel chapter 25, at umuwi na si Abigail, pagdating ng bahay, nakita niya ang handaan ni Nabal. Walang iniwan sa papista ng isang hari. So nagpapista si Nabal. Parang pista ng hari. Naratnan niyang lasing na lasing ito, kaya't wala siyang sinabing anuman ng gabing iyon. Verse 37, kinabukasan nang wala na ang pagkalasing nito, isinalaysay niya ang buong pangyayari. Nang marinig ni Nabal ang lahat, inatake siya sa puso at nanigas ang buong katawan. Verse 38, pagkaraan pa ng 10 araw, pinarusahan ni Yahweh si Nabal at ito'y namatay. No? Tingnan po ninyo, sino po ang gumawa ng pagpatay kay Nabal? Si Yahweh. Pero nung una, ano ang reaksyon ni King David? Doon sa mabuting ginawa niya, yung reaksyon na ipinakita ni Nabal sa kanya ay negatibo at nagkaroon ng reaksyon na negatibo rin si King David. Pero dahil ang Diyos ay may magandang plano sa kanya, hinarangan ng Diyos yun, hinadlangan yun, na dapat si David, yung kanyang integridad, ay masisira. Hindi hinayaan ng Diyos na magawa ni King David ang isang karumal-dumal, paglapastangan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao sapagkat may plano ang Diyos sa kanya.
Tingnan nyo, sinong pumatay? Ang Diyos. Di ba? Kinwento lang ng kanyang asawa. Lahat ng nangyari, inatake na sa puso. At pagkatapos, pinatay siya ng Panginoon. Kaya nga, pagkatapos po noon, tingnan po ninyo yung sinabi ni Abigail kay King David. Sabi niya, kung mangyari na po ang lahat na kayo po ay maging hari, alalahanin niyo po ang inyong alipin. Si Abigail po, nung mamatay si Nabal, naging asawa niya si Haring David. Nung maging hari siya. Nalaman ni King David yon. So tingnan po ninyo, sa buhay po natin, kung mananatili po tayo doon sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin, yung mga staff, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Ano po yung mga staff na meron tayo? Posisyon, pamilya, trabaho, pag-aaral, oras, talento. So lahat po na yan, ipinagkatiwala na ng Diyos sa atin at nais ng Panginoon na tayo po ay maging tapat. Maging tapat. At isa pong paalala po sa atin na kung saan sa buhay po natin, lagi po niyong tatandaan, parang maranasan po natin na talagang ito, yung plano ng Diyos, maging successful po tayo. Doon sa mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, matuto po tayong magpigil sa ating mga sarili. Amen po ba? Kailangan po natin ng pagpipigil sa sarili. Kasi kung hindi po tayo magpipigil, lalo na doon sa nangyari kay David, talagang ininsulto siya. Sino yung si David? Sino yung anak ni Jess na yan? Sabi niya, hindi ko ibibigay ang mga pagkain ito para sa aking mga alipin. Sino man? Sabi niya. Sino ba yan? So, pag ininsulto ka, tandaan po ninyo, lagi niyo pong tatandaan kapag ikaw ay anak ng Diyos. When someone insult you, hindi ikaw ang unang ininsulto. Kapag tayo po ay nananatiling tapat doon sa mga pinagkatiwala ng Diyos, yung mga staff na meron po tayo, insultuhin ka man, manatili ka po na maging tapat. Amen po ba? So meron pong intervention ng Diyos. Kaya lagi po natin tatandaan, kapag ininsulto ka, merong intervention ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. At magpapadala siya ng mga tao na gagamitin niya para ma-intervene yung ating reaksyon na negatibo. Amen po ba? At lagi nyo rin pong tatandaan, merong judgment ang Lord sa mga taong uminsulto sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, balikan po natin yung chapter 30. Sa chapter 30 ay makikita po natin yung senaryo. Matapos na mangyari na yon, iba na po ang reaksyon ni King David tungo dun sa kanyang mga alagad. So tingnan po ninyo kung ano po yung reaksyon ni Haring David dito na ipinakita. Yung reaksyon na ipinakita na ni Haring David ay sabi po rito, 1 Samuel chapter 30, nang magkaroon na po sila ng hatian. Eto na. Kasi nagtagumpay na sila doon sa digmaan. At ang mga alagad ni Haring David, yung 400, eto po yung kanilang reaksyon. Hindi naman sila sumama doon sa sa digmaan, huwag natin silang bigyan. At dahil nga si King David ay pinagkalooban na ng wisdom, tandaan nyo po, lagi tayo po ay
binibigyan ng Diyos ng wisdom kung paano natin pamumunuan ang lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos. So naging balanse si King David doon sa chapter 30. Sabi niya, hindi bibigyan maging yung mga naiwan. Bakit? Alam niyo po ba kung anong dahilan? Kailangan mong pahalagahan ang iba. Hindi mo man sila nakikita na gumagawa at ikaw na nagumagawa na nandoon ka sa larangan ng tinatawag na nakikita ka, huwag mong iisipin na ikaw lang ang gumagawa. Sapagkat may mga tao rin na nasa likod na gumagawa na hindi nakikita na mahalaga ang kanilang gampanin. Hello? Nakuha niyo po ba? Kaya po sa bawat isa po sa atin, maging balanse po tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. Matutunan po natin yung ginawa ni King David. So tingnan po ninyo, dito po sa verse dito po sa verse 10. Ngunit pagdating doon, 400 na lang ang nagtuloy na sumama kay David, nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Sa daan ay may nakita silang isang kabatang Ehipsyo, dinala nila ito kay David at binigyan ng pagkain at inumin. Binigyan nila ito ng tinapay na igos at 2 kumpol na pasas. Matapos kumain, nanumbalik ang kanyang lakas 3 araw at 3 gabi pala siyang hindi kumakain ni umiinom. So, andali. Ito po sa verse 20. Verse 20 to 21. At sinamsam ni David ang mga tupa at mga baka, ang mga ito'y ipinadala niya sa kanyang mga tauhan pauwi. Ito na po yung hatian. Sinabi nila ito ay samsam ni David. Nang makabalik sina David sa batis ng Besor, sinalubong sila ng 200 tauhan. Okay? 200 tauhan niya na hindi nakasama dahil sa matinding pagod at sila'y kinumusta niya sa mga nakasama ni David at may mga makasarili at mararamot. Pakinggan niyo po maigi ito ha. Mga makasarili at mararamot. Sinabi ng mga ito, huwag nating bigyan kahit ano. Yung hindi sumama sa atin, ibigay na lang natin sa kanila ang kanilang asawa at mga anak at paalisin na natin sila. Tingnan po ninyo. Pero dahil si King David ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga taong ito, sabi niya, sa verse 23, ngunit sinabi ni David, hindi tama iyan. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay, pakita mo nga, Jaldin, verse 23 ng 1 Samuel chapter 30. Yan. Sabi niya, hindi tama iyan, mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay pinagkaloob sa atin ni Yahweh, iniligtas niya tayo at ibinigay niya sa ating mga kamay ang mga kaaway na lumusob sa atin. Kaya, sa verse 24, pare-pareho ang magiging bahagi ng lahat, maging kasama sa paglusob o naiwan upang magbantay sa ating mga ari-arian, mga staff. Mula noon, iyon ang naging patakaran ni David sa paghahati-hati ng mga samsam at ito'y sinunod ng buong Israel. Tingnan po ninyo kung paano nag-grow si King David. Mula kay Nabal, negatibo yung reaksyon. Pero pagdating sa kanyang mga tao, eto na po yung mga staff, yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Sila po ay pinagtagumpay na ng Diyos. Makikita po natin dito, ano pong klaseng reaksyon meron siya. Nung marinig niya yung mga tauhan niya, sabi niya, hindi na natin dapat bigyan niya mga yan.
Minsan alam niyo po ba na sa loob ng pamilya, pagka nagtatalo-talo ang mga anak, anong reaksyon ng magulang? Naiinis din po ba? Naiinis. Sa trabaho kaya, sa ibang aspeto ng buhay po natin, may mga ganong mga sitwasyon. Hindi ba naiinis ka? Pero alam niyo po ba na dahil bago pa mangyari yon, sa unang pagkakataon, nag-intervene na ang Diyos kay King David. Tama po ba? Dahil kay Abigail. So doon makikita po natin na kung paano ang Diyos binabago niya ang bawat isa po sa atin. Binabago niya. Hindi tayo dapat maging negatibo. Negatibo man ang iba. Amen po ba? Negatibo man ang iba, ikaw ay manatiling positibo. Bakit? Kasi tapat po tayo sa Diyos na nagtiwala sa atin. Anumang staff, meron tayo sa buhay. So ulitin ko ulit, anong staff meron po tayo? Staying by your staff, ano po yan? Posisyon, pamilya, trabaho, pag-aaral, ministeryo, oras, talento. Yan ang mga staff na meron tayo, na ipinagkatiwala ng Diyos. At kung tayo po ay nais na magtagumpay, maging tapat tayo sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya sa umaga pong ito, katulad ni King David, no? Ay, ganda nung kanyang naging patakaran na sinunod ng kanyang pinamumunuan. Naging hari po si King David. Naging pantay-pantay. Mula noon, yan po ang naging patakaran at prinsipyo. Kaya sa madaling salita po, staying by the staff, success in stewardship, ito po ay nagpapakita ng katapatan sa pagbabantay sa mga biyaya at tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Naniniwala tayo na ang tagumpay, ang tunay na tagumpay, ay hindi sa laki ng gawa, katulad ng mga 400, di ba? Sila yung nagtrabaho. Tandaan nyo palagi ito, naniniwala tayo na ang tunay na tagumpay ay hindi dahil sa laki ng gawa, kundi sa katapatan, sa pagtupad nito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa oras pong ito ay nawa ay maging aral sa atin ang nangyari kay Haring David. Ang Diyos po ay may plano po sa atin. Tandaan po ninyo. Hindi aksidente na tayo po ay naging Kristiyano. Hindi aksidente na tayo po ay tinawag ng Diyos. Hindi aksidente na tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa anong meron po tayo. Tandaan po ninyo, lagi po ninyong tatandaan, maging tapat po tayo sa pagganap sa mga tungkuling iyan at mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya magiging matagumpay po tayo. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, anumang meron ka ngayon, stay by the staff. Amen po ba? At patuloy po nating pagtiwalaan ang Diyos na tumawag po sa atin. Kaya sa oras pong ito, pwede po bang tayong lahat ay tumayo at patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Hayaan po natin sa oras pong ito, anuman yung mga makakasalubong natin na this. Okay? Ano po yung mga this? Discouragement, disappointment, discomfort, lahat ng this. Tandaan po ninyo yan, maging positibo po tayo sapagkat ang Diyos po ang siyang tumawag sa atin. Sa iyo at sa akin. Hayaan po natin sa oras pong ito, patuloy po nating alalahanin na ikaw at ako'y tinawag ng Panginoon. Hindi na po tayo mawawalay doon sa plano ng Panginoon. Amen po ba? Mula nung makilala natin ang ating Panginoon, tayo po ay nakaukit na sa kanyang mga palad. Kaya sa oras pong ito, maging tapat po tayo sa Diyos na tumawag sa atin at nagtiwala po sa atin. Kaya sa oras pong ito, as we bow down our head,
Hayaan po natin na awitin po natin ang awit na ito. Malapit sa wala nang makilala ka, takbo ng buhay ng iba. Dilim ng isipan, napawi na. Dumi ng puso ay nalinis na, tulad sa buhay naming ibang-iba. Mula nang makilala ka, wala nang makilala ka, takbo ng buhay ay nag-iba. Dilim ng isipan, napawi na. Dumi ng puso ay nalinis na, tulad sa buhay namin ibang-iba. Di na mawawalay, di na mawawalay sa iyong mga kamay. Sa palad mo kami nakaukit na. Sa isip mo, kami ay lalakas. Sa piling mo, kami mananahan. Kami mananahan. Sa iyo wala nang makilala ka, takbo ng buhay yan nag-iba. Dilim ng isipan, napawi na. Dumi ng puso ay nalinis na, tulad sa buhay naming ibang-iba. Kapangyarihan mo, O Diyos! Kapangyarihan mo, O Diyos, ay kumikilos kapag kami ay mahina at walang lakas. Nananampalataya na magbabalik muli ang nagniningas na pag-ibig sa'yo. Lahat ng iyong mukha sa amin. Pagpapalain mo muli. Kapatid, sa oras po ito, ano man ang mga nakakasalubong mo sa oras pong ito,
negatibo, salubong natin sa ating paglalakbay sa daigdig na ito. Tandaan po natin ang Diyos ay merong magandang plano. At nais ng Panginoon na mangyari ang kanyang plano. Ikaw at ako ay tinawag ng Diyos. At nais ng Panginoon na maging tapat ka. Ano man ang pagkatawag ng Diyos na ito. Sa oras na ito, nais mo bang isubong yung buhay sa Kanya? Nais mo bang ipagamit ang iyong buhay sa Kanya? Sa oras na ito, kung nais po natin na ipagamit ang ating buhay, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? At patuloy po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, I love you, Lord. Patuloy mong pagtiwalaan ng Diyos na nagbigay ng biyaya sa iyo. Hayaan mong pagtiwalaan mo siya sapagkat kailanman ay hindi kanya pinabayaan. Hayaan mong sa oras na ito, sa paglakad mo sa daigdig na ito, hayaan mong magtiwala ka sa Diyos na mabuti sa iyong buhay. You have led me through the fire in darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I've known you as a I've known friend. you as a friend. And I have lived Of the goodness, goodness of God. shall we lift our hands? And all my life you have been faithful. And All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Let the people sing. Your goodness is running after, it's running after me. And my life laid down. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Let the ladies sing. And my life laid down. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after
Let the man sing without instrument. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Panginoon, sa oras pong ito, nakita mo ang mga babae at lalaki na patuloy na nagsuko ng buhay sa iyo. Dahil sa iyong katapatan, kabutihan, dahil sa iyong biyaya, Panginoon. O Diyos, hindi mo hinahayaan na kami, Panginoon, ay mapahamak. Hindi mo hinayaan, Panginoon, na kami makagawa ng hindi tama, Panginoon. Sapagkat ikaw ay merong dakilang layunin. Katulad ni Haring David, Panginoon. O Diyos, sa kanyang buhay ay hinahabol siya ni King Saul upang siya ay patayin. Pero dahil ikaw, Panginoon, ay merong plano, hindi nangyari iyon. At nung si Haring David, Panginoon, ay nakagawa ng mabuti, sa kanyang harapan ay nakaranas ng panginsulto. O Diyos, bilang tao, Panginoon, ay may mga kahinaan kami na ang reaksyon namin, Panginoon, ay negatibo. Pero salamat dahil ikaw, O Diyos, ay merong laging interbensyon sa buhay po namin. Ikaw ay nagpapadala ng mga tamang tao. Nagagamitin mo upang kami, Panginoon, ay akayin tungo doon sa kalooban mo. At salamat, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, narito ang mga babae at lalaki na tinawag mo at pinili mo, Panginoon. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, ng mga bagay na kung saan ikaw din, Panginoon, ang tumutulong sa amin paano namin ito papangasiwaan. Sa oras na ito, O Diyos, patatagin mo, bigyan mo, Panginoon, ng malinaw na direksyon ng iyong mga anak. Bigyan mo, Panginoon, ng puso na marunong makinig sa kilos ng iyong banal na Espiritu Santo. Bigyan mo, Panginoon, ng bukas na kaisipan at bukas na tenga upang marinig, Panginoon, maintindihan ang iyong mga salita. Bigyan mo, Panginoon, ng puso na marunong tumanggap, maging, Panginoon, ang pagpapatawad katulad ng ginawa, Panginoon, ni Haring David kay Abigail. Nang siya'y nagpatira pa, Panginoon, tinanggap ni Haring David ang pagpapatawad na ito. Hayaan mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na dumaloy ang pagpapatawad katulad ng pagpapatawad mo. Ikaw ay Diyos na mabuti, mahabagin. Kapatid, sa oras pong ito, lahat ng narinig mo ngayon sa umagang ito ay may kinalaman sa iyong buhay. At kung nais mong maging matagumpay ka sa lahat ng ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, patuloy kang maging tapat sa Diyos na nagtiwala sa iyo. Patuloy kang magbukas ng iyong puso sa Kanyang nais. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Hayaan mong ikaw ay maparangalan
sa buhay na ipinagkatiwala mo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang magpala sa bawat isa. Kapatid, sa oras na ito, alam ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Father, in the name of Jesus, let your healing touch flow. Ikaw ay merong sakit sa mental, emosyonal, physical, at higit sa lahat sa spiritual, maging ang pinansyal. Sa oras na ito, patuloy kang manalig at manampalataya. Ang Diyos na tumawag sa iyo, ang siyang Diyos na nagpapala, nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan mo. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo ang kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Father, in the name of Jesus, I pray, O God, heal them in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na patuloy na idinantay mo. Idinaloy mo sa iyong mga anak. Kung paanong ikaw ay kumilos sa buhay ni Haring David, na pinagaling mo, Panginoon, ang kanyang emosyonal. Pinagaling mo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Lord, ganon din po ang iyong mga anak sa kalagitnaan ito. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat ikaw ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, Panginoon. You're the same yesterday and tomorrow. Kaya salamat, Panginoon, we believe in that. Kami po ay sumasampalataya sa iyo. Nananalig, Panginoon, ikaw ay may ginawa na sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Hallelujah. Let's continue to sing praises to our God, for it is only by grace that we can serve Him. So let's sing praises and a sacrifice of praise to our living God. Sing, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even when trials come. For nothing can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, let's sing this song once again. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we'll be faithful, and we'll be faithful to our calling. For you are able to keep us from falling. For in your promise we will trust. We will trust. We'll be faithful. We'll be faithful to finish the work you began in us. Can we sing the verse of the song? Forgetting what lies behind, setting our eyes on the prize, always keeping